Mga ka-MB, mula sa kulay, mapunta naman tayo sa kulay ng flag. Ah. Oo, kasi 'di ba maraming kulay ang flag ngayon ng LGBTQIA+ community. Mm. Meron kang flag for pansexual, flag for gays, Gays, mga ganyan, mga bi, trans. trans and whatnot. Pero along with the colors Mm. are the pronouns like he, she or they. Ah. Oo. Pero saan nga ba ito nagmula? Kilalanin natin ang mundong pronouns at neo-pronouns dito sa Share Share Mo mo To. to. Pag sinabing he or she, gets na natin yan. Pero paano kung hindi sila komportable sa kahit alin doon? Tara, pag-usapan natin ang pronouns. Ang pronouns ay mga salitang ginagamit natin para i-refer ang isang tao without using their name. Tulad ng she is kind, he is handsome, o they are sleeping. Ay, working pala! At ito na nga, salita lang ito, pero kapag tayo ay nagkamali sa paggamit ng pronouns, pwede tayong makasakit ng kapwa natin. Kaya napaka-importante ng pronouns, lalo na sa mga taong bahagi ng LGBTQIA+ community at sa mga taong may preference pagdating sa mga term na nais nilang itawag sa kanila. Ngayon, mas inclusive na ang listahan ng pronouns. Let's go through them real quick. He at him para sa mga lalaki, she at her para sa mga babae, they at them para sa mga taong hindi nakakategorya ang sarili bilang isang lalaki o babae. Karaniwan itong ginagamit ng mga non-binary individuals, pero hindi lang sila. May iba ring tao na hindi komportable sa he at him o she at her, kaya they at them ang kumakatawan sa kanilang pagkatao. Nagsimula maging inclusive ang paggamit ng pronouns noong 2015 hanggang 2020. Ito ay bunga ng LGBTQ+ visibility, advocacy, at pagkilos ng kabataan, lalo na ng Gen Z. Alam na natin ang he at him, she at her, at they at them. Pero alam nyo ba, may iba pang ginagamit ngayon na tinatawag na neo-pronouns. Ito ang zir, zem, am, at per. Ang mga pronouns na ito ay ginagamit ng ilang tao na hindi komportable sa traditional pronouns. Para sa kanila, ito ang mas tumutugma sa kanilang gender identity at mahalagang igalang natin yon. At may mga tao din na hindi talaga gumagamit ng pronouns. Mas gusto nila na pangalan lang nila ang gamitin kapag tinutukoy sila. Ang tawag dito, name-only preference. Halimbawa, imbes na sabihin mong she is a writer, ang sasabihin mo, Zyril is a writer. Pero teka lang, bakit nga ba mahalaga ang pronouns? Number 1, respect. Kapag ginamit mo ang tamang pronoun, pinapakita mong kinikilala at ginagalang mo ang identity ng isang tao. At hindi lamang ito tungkol sa grammar. Parang pagtawag lang natin ng tamang pangalan sa isang tao. Ikaw, ayaw mo naman siguro matawag sa ibang pangalan, tama? Number 2, inclusion. It makes people feel safe and welcome. Sa school, trabaho, or kahit sa online, ang paggamit ng tamang pronouns ay nagpapakita na welcoming at inclusive ka sa lahat ng identities. At number 3, safe space. Kapag na-misgender ang isang tao o tinawag sa maling pronoun, pwede itong makasakit sa kanila mentally and emotionally. Remember, always be kind and sensitive. Paano kung nagkamali ka? Don't worry and don't panic. He dapat. Mas okay. I'm sorry, he pala. Thanks for correcting me, ah. It's okay. Mag-sorry ka lang at aminin mo na nagkamali ka. Then, correct yourself. Ang mahalaga, you're trying and that effort goes a long way. Tips for being respectful with pronouns. Hi, I am Urban and I use he and him as my pronouns. Nice to meet you, Urban. Got it. Wait, what's your pronouns? Hi, I'm Pia and I use she and her as my pronouns. Okay, understood. Ang gender identity ay hindi mo naman nakikita or mapapansin agad, kaya malaking parte ang paggalang sa mga taong nakakasalamuha natin, lalo na sa mga taong kakakilala pa lang natin. Libre lang magtanong at mas libre ang paggalang o respeto sa kapwa natin. Remember, use pronouns correctly and respectfully. Yon, kasi ang mga pronouns Tama. and neo-pronouns Neo-pronouns. natin. Alam mo, sa mundo natin ngayon na people are being sensitive na sa mga ganitong bagay, we have to be respectable naman sa mga nais ng mga tao. Kasi, change is inevitable. Wow, and At nagkakaroon na ng pagbabago sa mundo natin. Sometimes the traditional way is a good way. Pero accepting kung ano yung bago ngayon, hindi din naman nakakasakit para sa mga taong
nakasanayan na ang tradisyon. Siguro it's better din na magkaroon pa tayo ng learnings, knowledge regarding dito. Kasi marami pa rin ako personally ako, hindi ko pa rin nagigets ito. Para naguguluhan pa rin ako. So it's better siguro na kapag may na-encounter ka, tanungin mo muna kung ano ba yung pwede mong itawag sa kanya. What are your pronouns? Sabi, pag Mm. sinabi niyang they at saka them, maganda ka ng madaming pagkain. Kasi, Kasi madami. madami. oo. Hindi, pero yun nga, respeto. Respect begets respect. So Yes. pag nirerespeto ka naman nila, then give the respect that is due them as well. Yeah. Parang ganon. Meron- Sa mga hindi nakakaintindi naman, it's nice to be educated. Mm-mm. Sometimes, hindi natin yung nakukuha sa mga taong nasa paligid natin. Yes. Pero we get that from our own learnings, our own readings, our own questioning, mga ganyan. Yes, exactly. So we have to be respectful Respectful. because respect begets Begets respect. respect. And don't step on the At grass. Dahil aanhin mo ang damo kung kung walang patay na ang damo. Oo nga naman, kala kung walang kabayo. Diba? Yan. Huwag lumingon sa pinanggalingan. Dahil? Aba, masakit yan pag may stiff neck ka. Madami tayong mga kasabihan. Ikaw may kasabihan ka. Anong pronouns mo? Oo, may kasabihan ka ba? Meron. Ano? Birds with the same feather are the same birds. Yes! Oo, tama yan. Meron din ako. Meron pa akong Ano? isa. The early bird wakes up early and eat the early worm. So the worm will not wake up early so that it can live. Oh! Ako meron pa ako isang Ano, go. sige, i-save mo po ko. Ano, dali. Huwag mahihiyang magtanong Okay. kung may right med ba. Sige magbabayad ka. Wag Tapos meron pa mahihiyang ako. magtanong. Go with the flow. Oh, because Go lang. Sino pumipigil sa'yo? Knock on the wood 3 times. Not 4 times. Wala na, ubus ka na. Wala, Sige, wala. madaming kasabihan Wala. ngayon. Kapag may sinuksok, may May- butas. Ha? Kapag may tiyaga, mapapagod ka. Di ba? Madami yan. Oo. Wala talaga. Wala. Okay. Pero ikaw, anong opinion mo tungkol dito sa mga pronouns? Actually, yes. I agree dun sa mga sinabi ninyo that we have to be respectful and change is inevitable kasi. Yes. Especially sa generation ngayon, it's not the same anymore. Yes. And people are more diverse kasi ngayon. And we cannot dictate naman at the same time. So, respeto na lang. Ang daming mga diverse talaga ngayon. Oo, may sedan, may taxi, may bus, diverse. PUJ. Yes, yung ibang diverse Okay. naman. Yung diverse sumisisi. Oo, sumisisi. Yeah, Malami sana yan. nakakaloka Ano yung yun. Muruami? Oh, diverse. Diba? Diba diverse ginagamit din yan sa math? Multiply, diverse, add, at saka substitute. Diverse? Wala ako. Meron diverse. Ay, wala. Diverse. Pangit si ka. Pangit. Wala ka na. Diverse. Oo, Wala na. wala Ikaw, na, sir, wala. meron ka ba? May entry ka sa diverse. May entry ka doon. Okay na. Okay Wala. na, masaya na siya. Masaya tayo. Naku, bago natin mapakinggan muli ang boses ni Jerry Cover, sabay, alamin muna natin kung alamin natin kung masaya ba tayo ngayong umaga. Masaya ka ba? Oh. Masaya! Ikaw, masaya ka ba? Sobra. Oh, sa mga masaya dyan, i-comment lang po sa ating social media Ang word account. na masaya. Oo, hashtag, Masaya! masaya ka pa ba?